Muhatag sa taog quick nga recap sa ato ang preaching series in 2025 and its key learnings. Ang ato ang first series is As we glorify, we multiply. Ang key learning is we grow in the Spirit because of our relationship with our Father in heaven grows. That is the key learning. We grow in the Spirit because our relationship with our Father in heaven grows. The system of the church is a blessing from the Lord. Pag naay-sistema ang simbahan, that is a blessing of organization. Nothing is wrong with the system. Kaya kanang ma-organize ang simbahan igsuon, panalangin man pud na, kaalam man pud na nga gikan sa Ginoo. Pero wala ta ni tubo tungod kay ni follow lang ta sa sistema. Igo lang ta ni follow sa sistema. Nitubo ta kay nitubo sad atong relasyon sa atong amahan nga naa sa langit. Amen. Dili taphaw nga pagtubo igsuon. Dili for your eyes only. No? Dili outward nga pagtubo. Nitubo ta kay nitubo atong relasyon sa Dios. And the next series is multiplying leadership, key learning. The church grows because its love for people grows. Wala lang ang simbahan sigig pangambisyon nga managhan kay para ipanghambog sa ubang simbahan. Dili lang nga na ato ang tumong sa pagtapok-tapok igsuon. Because God loves these people nga giula niya iyang kinabuhi, Jesus, gihatag niya iyang kinabuhi sa katawhan. So ang simbahan, angay pod nga higugmao ng katawhan. Dili himong downline sa networking. Og himong business downline ang mga membro sa simbahan. O nya i-abuse. Daghan natang nadungog ana. Nihawa sa simbahan kay ang pastor mismo promotor sa mga business nga nangascam. O sa diyang nascam ang kwarta sa mga miyembro, wala ra pod ang pastor, baliwala rasad. Pero ang natiway na ang kwarta sa mga miyembro sa simbahan na usik. O, walay accountability ang pastor mismo o ang mga leaders. No, wala, dili lang ta, kana ganing we are proud because our number increased, brothers and sisters. The church grows and its love for people grows. Amen? And the last series is multiplying prayer life. We grow in our prayer life because we want to please God and we love Him more than His provisions in our life. Wala lang ta nag-ampo kay para lang ma-answer ang ato ang mga gusto sa kinabuhi. We are so blessed because there are students in this church nga nag-share sila nga this sem ilahag yung i-workout nga wala na gyud sila eskwela, klase sa Thursday sa gabi kay gusto yun sila mo appeal og prayer and intercession. Kana pa lang nga conviction, kung dili ka spiritual og mind, dili mo ma-appreciate, mura lang technical, i-workout lang nila ilang schedule. Pero para sa Ginoo, para sa amoa nga mga pastors nga spiritual among panan-aw igsuon, kana pa lang nga conviction, nag-grow na ang church. Di na lalim nga conviction igsuon. Mga tao nga gikan sa kasalanan na reach out. And then makadawat sila og conviction nga mas importante ilang relasyon sa Ginoo labaw sa tanang butang. Importante ang pagskwela, di pod pwede mo absent, no? Magsigig absent. Importante ang pagskwela, mo nang i-work out ang schedule, pero mas importante ang ilahang relasyon ug panahon para sa Dios. If we hear such conviction, wow, daog na ang gingharian sa Dios. Amen? We multiply in our prayer life because we want to please God and we want to because we love Him above anything in this world. So right now, as we have this discussion, a kingdom that multiplies without limit, I will give you biblical reasons why God's kingdom multiplies without limit. Nga, kailangan ka makabalo igsuon o masabtan nimo. Nganong ang gingharian sa Ginoo walay undang sa pag-increase. Kay kana nga pagpamuhat dili sa tao, kundi sa Dios. Ug kailangan ma-concretize gyud ang imong understanding nganong walay undang. Ug mo expect pa gyud ta in 2026 nga tanang nasugdan sa Ginoo in 2025. Iyahag yung padayunon, kompletohon ug piluon pa gyud in 2026. Amen. Reasons why God's kingdom multiplies without limit. And the first reason, brothers and sisters, ayaw yun ni kalimti
that God is the source of spiritual multiplication. Only. He is the only source. Wala gyud bahin ang tao ni ana. Vessel lang gyud ta. Ug mulambo ka, mulambo ang simbahan igsuon, wala tay laing pasanginlan, di gyud ta masangit sa masin-un sa pangarason. Ang Ginoo gyud ang nagbuot ni ana ug nagpamuhat ni ana. In 1 Corinthians 3:4-6, girebuke ni Paul ang mga Kristohanon sa Corinthians kay nag-away-away na kinsay sundon, si Apollos ba or si Paul. So na-rebukean sila ni Paul. Ana siya sa verse 4-6. When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, si Paul ang nagplant, and Apollos watered it, siya ang nag-maintain, nag-disciple, ana. But it was God who made it grow. Ang Ginoo ang nagpatubo sa tanang gitanom og sa tanang gialagaan, dili si Apollos or si Paul. So in other words, brothers and sisters, di ta kailangan maglalis, mag-away-away kung kinsay greatest. Ako ang mas labaw kay ako ang nag-reach out ana. Kung wala na ako nag-reach out, wala ni abot dire. Oy, ako ang nag-disciple, igora ka ni reach out, dito ra ka taman. Pagkahuman ang nagpaugat ana, nagsigig household visitation ana ako. So ako gyud ang greatest. Wala nga na. No? Wala. Klaro kay giingon ni Paul. Dili magmatter. Kinsay nagtanom, kinsay nag-reach out, o kinsay nag-disciple. Kaya ending, walay mahitabo tanan kung di na ipag-grow sa Ginoo. So walay, di ta dapat maglalis dire, di ta mag-awayay. No? Okay? Ang ending, ang Ginoo gyapon mo claim sa tanan. Maghilom na lang ta. No? Magpaubos atong kaugalingon. In John 15:4-5, ana si Jesus, remain in me and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, kanang punuan sa ubas, that is vine. Yes, I am the vine, you are the branches, ikaw daw ang sanga. And those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Remember that, brothers and sisters, apart from the Lord, we can do nothing. O gi-emphasize dire sa John 15 igsuon nga ang gusto sa Ginoo, number 1, mamunga ta sa bunga sa balaang espiritu, ug number 1 diha gugma. Gi-highlight yun sa John 15 nga gusto sa Ginoo maglambo ta pag-ayo sa bunga sa espiritu nga gugma igsuon. We multiply without limit because as we understood in the word of God, God alone brings the increase. That's the reason nga walay undang ang pag-multiply. And that is very reliable. Kaya ang tao, pwede ta kapuyon, pwede ta magsawa, pwede ta mag-emote o sa kaadlaw. Pero tungod kay ang Ginoo man ang nagpadala og mubuhat sa paglambo, mao nang di siya mosalig og tao. Wala gyud kaundangan ang paglambo sa simbahan igsuon kay ang Ginoo dili makapoy, di mag-emote, dili magsawa, steady gyud siya. Unya niingon si Apostle Paul nga siya ang nagtanom, unya si Apollos ang nagbisbis, kuno baga nagdisciple, pero wala sa duha. Ang Ginoo ang nagpatubo. Giingon na sa Biblia, pero matingala ko, kadaghan na gyud ko ka-encounter og simbahan nga mapag-away, mang-away ang mga leaders sa sulod. Maghinilakay kay mag-inilugay og disciple. Grabe gyud. O maguba na ang relasyon. Grabe, dramatic na gyud kay maghinilakay na gyud kay siya daw ang nag-reach out. Oh, siya daw ang nag-evangelize. Nya umingon pa daw ban, ako man po ang nag-disciple, ana. Dapat sa ako anang ihap. Ana ba? Makamaanagod ko. What if no ang Ginoo na silang atubangan, makaingon ka sila, ana? Ulaw, no? O, siguro sa tao, kaya yun mag-claim. Kay pastor man na sa atubangan.
Oh, ako amani siya. Ako man nag-reach out ani. Pero pag ang Ginoo siguro naa sa tubangan no, muratag maulaw. Oh. Lisod man gud kay dili makita ang Ginoo ba. Mo nang ang tao magpalabi gayud igsuon. Ang atong buhaton, brothers and sisters, kay mao man ni ang kamatuoran nga ang Ginoo gyud ang magdala sa increase o maghatag sa increase. Ang ato lang buhaton is we will trust Him and we will obey Him. Kung gibutang ka sa posisyon sa Ginoo, mo tawag igsuon mang reach out, tig-invite, do it faithfully. Pag gibutang ka sa posisyon igsuon nga ikaw mag-disciple, mag-alaga sa mga tao, magtudlo sa DMAP, no, magbisita sa ilaha, especially next year, kay palambuon na to ang household visitation. Palambuon na to nga kada bulan jud inyong mga disciples, kay mabisitahan jud sa ilahang balay. Ato nang himo na gyud nga system gyud. Kung naa kay kadasig ana, naa kay kakugi ana, buhata igsuon faithfully. Ug ayaw i-compare imuhang mabuhat sa uban. Kaya ang ending ani mo atubang ta sa Ginoo, isara ta tanan. Ang pinaka-importante na reach out ang mga kalag o nakailas sila sa Dios, pinaagi sa ato ang mga kinabuhi. Wala gyud mga claim-claim. Kay delikado kay ng mga claim-claim, kay nasyak na meron. Kay naa na day simbahan. Nga sikat ni nga simbahan kung makadungog mo ana, kabalo jud mo unsa nang simbahan na kay sikat na nga simbahan, massive na sila. Nasyak mi nga sa sulod di ay. Kay gibawal na sa pastor makipag-associate sila sa ubang Christian. Hala, biblical ba day na? Unya inyong pamilya, laylay mo relihiyon, mura mo katong kanta. Ang akong lolo, Iglesia ni Cristo, ang akong pero denomination sa mga Christians, ang akong lola, Baptist, ang akong lolo, Pentecostal, ano. Laylay mo denomination din. Bawalan na ka makig-istorya sa imong mga pamilya nga lahig denomination. O ang nakasaklap pag yun din ha. Kay even sa imuhang kapwa nga branch, example, So GMC Iloilo or So GMC Cagayan, bawal ka makakitag love life dito, makigminyo sa ubang ka-branch ninyo. Saklap, lala na juga ayo. Masingle forever yun ta, anig, mauna istorya ha. Nga, diri ra yun ta mangita. Apil ka branch na to, kay dili ta pwede mangitag love life dito. See? Resulta ba? Pag ang tao gani, ang tendency, kay iyang angkunon ang mga kalag, mahimong control freak, unya makalimot siya nga ang Ginoo day na nag-iya sa mga kalag, mo go beyond na igsuon sa gitudlo sa Biblia. And we multiply without limit because the multiplication, it centers on God's supreme power over our lives. Mo nang walay kaundangan ang atong pag-multiply igsuon kay ang Ginoo ang supremo. No, dili si supremo sa KKK. Bonifacio, mo ba to siya? Dili si Bonifacio ang supremo. Ang Ginoo gyud igsuon. Ug nindot kay na nga truth nga ang Ginoo gyud ang source. Dili gyud ang tao igsuon. Kaya di yun malimitahan, kaya pa ang tao, graghan kay limitation. Daghan kay ka ng mga subjective nga panglantaw sa kinabuhi. Kailangan pa ayuson ang tornilyo. Pero ang Ginoo, perfect yun kaayo. And He is the supreme. And we are talking here right now, brothers and sisters, a real biblical spiritual multiplication. Biblical. Tinuod yun. Nga dili lang sa mata makita. Nga pagtubo, paglambo igsoon nga ang Dios ra gyud ang makabuhat nga dili outward. Nami naabot diri sa una. Ana siya sa amuan ni pastor nga, mutuo jud ko sa inyo ha pastor ba? Kay tungod na pastor mo og naa jud mo'y followers. Nakulbaan mi gamay. Kay unsa na lang ning Son of God sa tamayong nga pastor pod. Tapos nag-claim nga millions na iyahang follower. So mas mutuo siya ato. So giingnan na mo, dili na mo ang basis igsuon nga ang tao pastor og naa siya follower, mutuo ka sa iya ha. Dili na mo giingon sa Biblia nga tuuhan nimo ang pastor. Tan-aw nimong kinabuhi sa pastor, the way siya muwali kung nasubay ba sa Biblia.
Oh. Kay, kung mao na'y basis, kaning Son of God sa Tamayo, nga nag-claim nga pastor siya, unya, millions na ang iyang follower, unya, nag-claim man siya, Son of God siya, mutuka na, kay tungod ana nga mga basis. So, taphaw na, tawhanon na siya nga basis. Dapat biblical gyud ang basis, nasubay ang kinabuhi sa Biblia, igsoon. And we are talking here biblical and real spiritual growth in the kingdom of God nga ang Ginoo ra gyud ang makabuhat igsuon. O kay ang Ginoo ra man ang makabuhat aning tinud-anay nga spiritual growth, di gyud ta mobiya sa iya. Amen. Di gyud ka mobuhi sa iya. Magkabudlay man ang kinabuhi, magkadagma-dagma man ang kinabuhi, magpadayon jud ka more in 2026, in 2025 maybe daghan kag failure sa imong spiritual life, then you leave the 2025 behind. In 2026 doble og maayo imong faithfulness igsoon, because you understood that apart from Jesus you can do nothing. Kay kung kasabot ka aning apart from Jesus, you can do nothing. Whatever happens in your life, kung sabang failure nga imong mabuhat, di ka mobiya sa iya. Kay walay laing makatambal nimo o walay laing makatabang nimo si Jesus ra gyud, because apart from Him, you can do nothing. And we will never be exhausted in serving the Lord. Because if we understand that apart from the Lord, we can do nothing, we will never be exhausted. Kapuya na sig pangalagad, maora maghapon. Sige, invite ani akong pamilya nga gay kag ulo gikan 2024 hangtod karon 2025 na mag 2026 magkahigyapon kay ulo. No. We should not do that. Igsoon. Because vessel lang ta. Vessel lang ta ang gusto sa Ginoo kay mo trust and mo obey ra ta sa iya. We will never be exhausted in doing what is good. Kay, ang ato lang diyang buhaton is be a faithful vessel o ang Ginoo na bahala. Kay pag ibutang nimo sa imong kamot igsuon, moabot sa point nga makapoy na kag pagpangalagad kay di nimo makita ang result, you don't understand that apart from Jesus you can do nothing. Gina-claim nimo nga gusto nimo, makita na nimo dayon, taro na dayon. Kay I will not be happy pag dili na mahitabo. Agoy, ang ingon sa Diyos, mao nang attitude nga din ako gusto. See you in 2026. Moingon sa Diyos, ako ang supreme, dili ikaw. Oh, ikaw vessel lang ka. Padayon lang maging faithful vessel o ako ang bahala. Brothers and sisters, if we truly understand that God is the ultimate source of our multiplication, matarong dyan ang atong pagpangalagad. May mong joyful ang atong pagpangalagad. Mangalagad lang kita hangtod sa buhi pata igsuon. And the second one, reason, nga nung walay pag-undang ang paglambo sa gingharian sa Dios, because God's spiritual multiplication cannot be contained by human expectations. Di gyud mag-agad ang Ginoong tao. In 1 Kings 3:10-14, si King Solomon nangayo siya og wisdom sa Ginoo, manitubag sa Ginoo. The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. So God replied, "Because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for a long life or wealth or the death of your enemies, I will give you what you ask for, and I will give you a wise and understanding heart such as no one else had or ever will have. And I will also give you what you did not ask for." Remember that. And I will also give you what you did not ask for, and that is riches and fame. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. And if you follow me and obey my decrees and my commands as your father David did, I will give you a long life. Mutanaw ka sa life ni Solomon, dili deserving. Kay, grabe, layo kayo, far from being perfect. 1,000 ang girls, 700 ka asawa o 300 ka concubines. Grabe na jud ni. Kalisod sa iyang life, huwag kalinaw, matag-adlaw. Mga babaeng mangayog alawas, maningka, manyagi, tanan, salamat,
Gag 1,000 ka Solomon madungog nimo every day. Di ba? That life is not perfect sa tinuod lang. Far from being perfect pero igsuon gihatag. Gihatag sa Dios even ang butang nga wala gipangayo ni Solomon. And Ephesians 3:19 to 20. This is the prayer of Apostle Paul to all believers. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. See? God knows that our human mind is so limited. We are so limited. Na-recognize yun ni Exxon mo nang mamuhat siya beyond sa ato ang maisip o beyond sa ato ang pangayoon. We multiply without limit because we serve a gracious and generous God. That's the truth. We serve a gracious and generous God. Mutanaw ka sa life ni Solomon. He is so imperfect. Pero grabe, gipangnangay siya wisdom gihatag sa Dios. O gihatag pag yun ang wala niya pangayoa, kayamanan, kasikatan. So kung Christian ka igso niya mo asinso ka o niya mo sikat ka, dili day na siya demonic. Gikan day na siya sa Ginoo. It's up to you na lang. Kung sa imong kasikatan o sa imong pag-asenso, apilon dyan imong dako ang Ginoo. You know, sa life ni Solomon, during ani sa iyang time, dili pa ni sila born again. May excuse na siya. Pero ihapon na to na siya. Mas taas man gud ang expectation sa akto karon, mas taas ang expectation sa Ginoo. Kaysa ilang time wala pa ang Holy Spirit. Dili sila born again. And then si Solomon, bounded kay ang Ginoo sa iyang katuyuan. Kay sa linya ni King David, ipanganak ang Messiah. Mao nang bounded ang Ginoo sa katuyuan niya sa life ni Solomon. So mao nang di ta maingon nga tungod kay gracious ug generous ang Ginoo, i-abuse na to iyang grace. Dili na siya biblical nga pagtuo mahitungod sa grace. Hyper grace na siya igsuon. Maski unsa ka imperfect ang tao, maski unsa ka imperfect ang vessel, you know? Katong gi-share nako sa imo ganina nga sa inyo nga sa nag-claim og Son of God sa Tamayong. As in, sobra ka imperfect yun, blasphemous yun. Pero, wala gihapon na baliwala ang tanang gisugdan sa Ginoo sa iya. Kaya kato mga na-evangelize, na-convince, ni-follow. Pero sa diyang ni-claim na siya nga siya ang Son of God, dakan makayang nihawa. Og nangita og tinuod nga simbahan. See? Masig unsa ka imperfect ang vessel, bounded ang Ginoo sa iyang katuyuan, kay ang gusto niya ma-reach out ang mga tao. So ikaw na lang karon kung gigamit ka sa Ginoo nga vessel, karon taknaa sa imong kinabuhi igsuon, mag-learn ka kay Solomon. Hindi ka mga sawag daghan. No? Kay mapobre ka ana. Labi na regular lang ka nga trabahante, impas yung ka, puyo yung kagkuan. Ilalom stulay, kung 1,000 imong asawa, mapriso pag yung ka. Nagag mo demanda nimo. If you are a vessel of God, ayaw sunduga ang nag-claim nga Son of God. Bisan pag generous o gracious ang Ginoo, in the end, we are all accountable sa atong mga actions. Pero masig unsa pa ka imperfect ang vessel, ang katuyuan sa Ginoo nga maluwas ang mga tao, gamiton gyud niya ang vessel. Lahi po ng storya ng accountable ang vessel sa iyahang mga binuhatan. Pero samtang buhi pa ta, igsuon mo gamit gyud ang Ginoo og tao nga pwede niya magamit nga maluwas ang katawhan. So kita, we will choose. God is gracious and God is so generous. Magtinarong jud ta sa atong pagpangalagad sa iyaha. Kaya ang reality, di siya moagad og tao. Unsa pa ka-imperfect. Unsa pa imong choice sa iya, sa imong kinabuhi, dili mo agad ang Ginoo. Kita na lang gyud ang mopili igsuon nga magtinarong sa atong pagpangalagad dinha sa Ginoo. And we multiply without limit because God accomplishes what we cannot even imagine. Please try to understand this.
nga kanila ato ang kaya hunahunaon. Nag-declare ta og 2025 year of multiplication. Enumerate na to ang atong gi-declare nga mahitabo igsoon. Pero atong mind, the truth is, igo lang ta ni-declare. Pero ato ang mind, limited kaayo. Mo na ang Ginoo ang iyahang gitudlo nga pag-ampo, no? Sa Matthew 6:10, let His kingdom come and His will be done. Kay daghan kaayo plano ang Ginoo, gusto buhaton ang Ginoo sa simbahan ug sa imong kinabuhi nga wa pagyud nimo karon natungkad og maayo. Mao na pag moampo ka, Lord, imong kabubuton ang matuman. Imong pagbuot ang matuman, dili ako. Okay lang na magsige tag declare this year, this thing will happen this year, this year. Okay lang na siya. Irespetohan man pud na sa Ginoo pero open jud ka igsuon nga mobuhat ang Ginoo og mga butang nga wa nimo damha. Kay immeasurable ang mind sa Ginoo, di siya makommand og tao. Dili makommand og tao ang Ginoo. Igsuon na siya'y sarili niyang pagbuot. Daghang mangutana sa amo kay pastor, giunsa daw ang church nga gikan nagsugod ng yaka lang karon naabot na sa Mandaya. Giunsa na niya walay milyonaryo. Na milyonaryo pinakilat. Gikilatan man pod. Oh. Bilar ka simana na milyonaryo gikilatan. Nasunog sa kilat ano. Oh. Walay milyonaryo ano natas man gikan ng yaka grabe gyud walay aircon tanan grabe jud lisod jud kaayo paano pansa nahitabo. To cut the story short maingon na lang jud ko nga tungod sa grasya sa Ginoo nga dili matungkad. Ug ang imuha lang buhaton as vessel, be sure that you are sincere before the Lord. You are sincere. Wala ka nangalagad, wala ka nagwalik just to be blessed. Just to gain followers or palakpak. Ang grasya sa Ginoo dili matungkad. Ikaw nga minister or vessel sa Ginoo, ang imuha lang paningkamutan sa imong kaugalingon, you surrender your heart to the Lord and be sincere in serving the Lord ug siya nagibahala sa tanan. Grabe gyud. Di gyud ma-explain ang gibuhat sa Ginoo sa church. 2 months from now, 15 years na ta. Palakpakan na to ang Ginoo. 2 months from now, ngaon na po tagletsyon. O pagani na detoxify, na anapod. And then, for 15 years, ay mo lang yung maingon, milagroso kaayo ang Diyos. Yung pagpamuhat sa simbahan. Because His word is true. Ana siya, oh. He will accomplish infinitely more than we might ask or think. Yes. Limited kayo ito mga pag-ampo. Di na ito maampo tanan. Pero masyak ka na ay mga nagapanghitabo nga wag gyud nimo literally giampo. Imo lang gi-generalize, bless us Lord. Amen. Wag yun nimo na specify, pero nakita nimo kay ana ang nature sa Ginoo. Mo nang di gyud mo undang paglambo ang iyang simbahan ug iyang gingharian. And the last one, brothers and sisters, the kingdom of God, the church of God, you will multiply because sincere obedience strengthens spiritual multiplication. We are not talking obey and be blessed here, okay? Fix na taana, ni obey ta sa Ginoo. We highlight sincere obedience. Dili just obey and just to be blessed. Sincere obedience atong ginastoryahan igsoon. Deuteronomy 28:1-6, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord. Okay? Take note of that. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Your towns and your fields will be blessed. Your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Your fruit baskets and breadboards will be blessed. Wherever you go and whatever you do, you will be blessed. If you feel right now, brothers and sisters, that you are so blessed with what you have in your life, then nag-overflow pag-ayo ang panalangin sa Dios sa imuhang kinabuhi. That's God's will. Nga i-bless ka niya sa 2025 o mas i-bless pa gyud ka niya sa 2026. Ang gusto lang niya,
mutuman gyud ka sa iya igsuon. And in James 1:22 to 25, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, perfect law is mga mando ni Jesus. And if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. When you obey the word of God, and you are so obedient in the word of God, I tell you, brothers and sisters, you are the most blessed person in the world. We multiply without limit because our sincere obedience is precious to the Lord. Once you hear the instruction, once you hear the message, and you will do it, maski pag nag-fail ka, dili ka perfect igsuon, dili na siya out of just work, out of legalism. Nga, ni-obey lang ka kay giingnan ka. Once you hear the word of God, and you choose to obey it, maski unsa siya kalisod, bag-o pa sa imo ha, I can relate to you. Kay gikan pod ko anang status nga bag-o pa ko nga Kristohanon. Murag bugat kaayo ang mga mando sa Ginoo, pero amazing igsuon. You choose to obey. You surrender your comfort zone and you obey the Lord. Ikaw ra pod di ay igsuon ang dako nga makabintaha. And breakthrough comes from obedience, brothers and sisters. Unsa nang breakthrough? Kalampusan. Kanang mo progress ka ba? In 2025, mo ni mong status spiritually, mo ni status sa imong life. But in 2026, brothers and sisters, you will desire for more. Progress and breakthrough before the Lord. Ug dako kay kalabutan ang imong obedience. Makadawat kag breakthrough igsuon, panalanginan kapag ayos sa Ginoo. Kailangan magsugod sa gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi nga mahimo kang obedient. Kay para pagbubo niya sa breakthrough, pagbubo niya sa panalangin sa imong kinabuhi igsuon, andam ka nga mudawat. Dili ka ma-destroy, di ka ma-overwhelm. Pagbubo sa Ginoo sa ihang panalangin sa imong kinabuhi. So now, in the life of the Israelite people, ang gisaad sa Ginoo diri panalangin nga abundansya, mahimo silang great. Okay man na siya. Pero isa kabalo ta nga isa lang ni sa mga panalangin sa Dios. Daghan pag wala na mention dinhi. O gusto na ko igsuon kani nga panalangin gusto na ko i-desire nimo. Kay na-discover na ko ni siya nga pag naa ka ani, dili jud mawala, di jud maundang imuhang joy. Kana ganing panalangin igsuon nga kontento na kaayo ka unsay naa ka. Kana nga klase. Kabalo ka dili na siya kanang tawhanon lang. Kana ganing nakay pagbati sa imong kaugalingon igsoon nga kontento na kay ka og malipayon na kaayo ka igsoon kung unsay gihatag sa Dios sa imuha. Kana nga klase nga heart igsoon pangayuan na sa Ginoo. Kay daghan na takakitag mga tao nga gibubo sa Ginoo ang tanang klase sa panalangin pero ang ending nang hikog ra gihapon. Unsa may sense ana? Na natay siya mapuno imong bank account, I declare it to you. No mapuno imong bank account sa 2026 di na to naihikaw, di man na demonic. Nga mapuno imong bank account. Okay, kailangan na sa Ginoo kay natay give love program, natay awakening next year. Oh, awakening. Oh, taglima na ka kilo nga bugas ato ihatag sa awakening. So kailangan natog daghang donors. So mo declare jud ko sa imong bank account. Muawas o grabe og maawasan jud ang awakening. Og ang mga revival Sunday, tanang mga evangelistic activities, tanang awas sa imong panalangin o kanang mga katunga sa imong panalangin. Maadto dito sa atong mga evangelistic activities pero pinakanindot igsoon madawatan nimo klase nga kasing-kasing kanang kontento na kaayo ka unsay gihatag sa Dios sa imuha. Kay unending gyud ang imong joy.
unending yun, igsuon, unending nantaka. If you have this heart of contentment, you are so blessed with a heart of contentment. Grabe, joyful jud kaayo imong life, masig unsa pay mahitabo. And we multiply without limit because spiritual breakthrough begins and continues through sincere obedience to God's work. Na ako'y nabasa, ang breakthrough usahay dili magsugod sa milagro, usahay magsugod siya sa hilak. Ako'y nabasa ana sa Facebook. Puro mali ang statement. Kaya ang breakthrough dili siya magsugod sa milagro, nga naay milagro nahitabo nagkaroon na kag breakthrough. Di po siya magsugod sa hilak nga tagbo kag hinilak para magka-breakthrough. But I'm not saying nga mali ang muhilak. Kaya ako pala hilak pud ko sa Ginoo. Labi na kay mga butang nga nagpugong-pugong jud ka. Nagpugong-pugong ka sa imong kaugalingon niya, ni-follow na ka sa Ginoo niya, niya na ang Ginoo. Vengeance is mine. Ya, sumpayan dyan mo, says the Lord. Dili lang vengeance is mine, vengeance is mine. Dapat nagi says the Lord. Nag-change ka sa Ginoo nga, kuan dyan ka sa Ginoo, baka nang gusto yun niya mausab ka ba? No? Na mo-follow dyan ka sa iyaha. No? Makahilak yun kag maayo nga, Lord, help me, give me strength, give me patience. Give me understanding, overflow my heart with love. Pero dili sa paghilak, igsoon. Masigun sa pa ni mo bali-bali ang Biblia. Di gyud na siya biblical. Nga usahay ang breakthrough magsugod sa hilak. Wala gyud sa Biblia, igsoon. Klaro kaayo. Do what it says. Ang giingon sa Ginoo. Ana ang Ginoo, hear and obey. Wala na'y daghang shortcut, wala'y daghang mga ritual-ritual, wala'y daghang pasangit-sangit, igsoon, wala'y lain, hinungdan, ug mag-cause og breakthrough sa imong kinabuhi, tumana ang pulong sa Dios. Kay maskin pag naay mo bangon gikan sa patay, milagro. Maskin pag maghinilakay ang tibok simbahan, kay nangayog breakthrough, pero kung dili mo tuman sa pulong sa Dios, walay breakthrough. May tabo igsoon. James 1:25, then God will bless you for doing it. You will do the word of God. So right now, my encouragement to you, ayaw na pasangit-sangit. Ayaw na pasikot-sikot. Ayaw na dugay-dugaya ang breakthrough nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi. Igsoon! Ayaw na pasikot-sikot, ayaw na padugay-dugaya. Ang breakthrough, kalampusan, kalambuan, nga gi-prepare sa Ginoo sa imuha. Obey the word of God now! Obey the word of God now. Isa lang, hatag lang kong example. Ingon ang Hebrews 10:25, ayaw baliwalaa ang pagsimba. Kaya hapit na mo balik ang Dios. So mo na isa sa command sa Ginoo, ayaw baliwala ang pagsimba. So you do the word of God, you will be faithful in going to church. More faithful in 2026. Amen? Kaya niingon ang Ginoo, Hebrews 10:25, hapit na mo balik ang Ginoo, ug ayaw baliwala ang panagtapok sa pagsimba. That is not human instruction, that is God's instruction. More instruction. Love God above all things and love your neighbor as you love yourself. That is God's instruction. And if you want breakthrough, you obey the word of God now. Kaya kung unya pa nimo tumanon, unya pa imong breakthrough. So kung gusto ka nga karon imong breakthrough igsoon, then you obey the word of God now. Amen? And in 2026, brothers and sisters, expect that more to come. Daghan pagluwason ang Ginoo in 2026. Daghan patag mahimamat nga mga bag-o nga mga brothers and sisters. O panalangin sa Ginoo sa imong personal life nimo, maybe na kay mga gina-desire. Ayaw kakapoy igsoon. Amen? Ayaw kakapoy sigig expect nga i-bless yug ka sa Ginoo. Ang tanang mga failures nimo sa 2025, in 2026, and so on, if you obey the Lord, you will overcome them. Ug ma-realize nimo, it's just a matter of you will obey. You will trust and you will obey the Lord. Before I read my word to remember, gusto na ko, huna-hunaon nimo tanan, ang gusto nimo mo
magkaroon og breakthrough sa imong kinabuhi. Be specific about it. Hunahunahon nimo. Kani nga area sa akong life gusto na ko anig kalambuan, breakthrough. Gusto na ko mag-progress dinhi nga area. Kay ato anang i-pray unya. So word to remember, we belong to a kingdom in which spiritual growth is limitless because we serve a God who holds infinite, supreme power beyond what we can grasp. We will never stop growing because He is the source of spiritual multiplication. No one can contain what He can do, and our sincere obedience to His word strengthens the increase He brings into our lives. Therefore, let us continue to trust and obey the Lord. Just trust. Whatever your status right now, brothers and sisters, please give room in your heart to just trust and obey the Lord. Ug sagdaan na to siya nga mamuhat sa imuhang kinabuhi, sa ato ang kinabuhi og sa ato ang simbahan. Amen? So please, let us stand.